Ako makukulong. Ang hirap. Ang hirap. Hindi ko alam kung paano ang mga anak ko. Hindi ko talaga alam. Emosyonal na ibinahagi ni Sarah Diskaya ang kanyang matinding pangamba na mahiwalay sa kanyang mga anak sakaling siya ay makulong dahil sa umano'y pagkakadawit sa isang kasong may kaugnayan sa anomalya sa flood control project sa kanilang lugar. Sa isang panayam kay Zian Ambrosio ng ABS-CBN noong Miyerkules, December 10, sinabi ni Diskaya na hindi niya basta-basta maipagpapalagay na hindi siya makukulong. Paliwanag niya, siyempre, hindi niya pwedeng isipin na ligtas siya dahil nadamay lang siya at posibleng humantong sa pagkakakulong ang kaso. Ani niya, iniisip niya na sa long term, may posibilidad talagang makulong siya. At iyon ang pinakamalaking pangamba niya. Siyempre, you don't just think of, ay hindi ako makukulong kasi nadamay lang ako. Niisip ko long term din, baka mamaya talagang makulong talaga ako. Dagdag pa ni Diskaya, mas lalo siyang nag-aalala dahil may attention deficit hyperactivity disorder o ADHD ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa ay abala sa Senado, na nagdudulot sa kanya ng kawalan ng kapanatagan kung paano kakayanin ng kanyang pamilya ang kanyang pagkawala. Emosyonal niyang ibinahagi na labis ang kanyang pangamba sa paghihiwalay sa kanyang mga anak at na hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Para sa kanya, lahat ng ginagawa nila sa buhay ay para sa kapakanan at kinabukasan ng kanilang mga anak, kaya't ang posibilidad na siya ay mapapariwara sa kanila ay nagdudulot ng matinding lungkot at takot. Kasi kung ano man ginagawa namin para sa mga anak namin, tapos biglang ihihiwalay ako sa mga anak ko. Yun yung pinakamahirap. Na mahiwalay sa mga anak. Ani niya, ang pinakamahirap na bahagi sa sitwasyong ito ay ang ideya na maaaring mawalay siya sa mga anak. Bagay na palaging nasa isip niya. Matatanda ang personal na sumuko si Diskaya sa National Bureau of Investigation o NBI matapos ilabas ang warrant of arrest laban sa kanya noong Martes, December 9, 2025. Sa kabila ng kanyang takot, pinalagan ng ombudsman ang naging interview ni Diskaya, kung saan malinaw na ang kanyang pangamba ay bunga ng mga kilos na siya mismo ang gumawa. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang takot ni Diskaya ay hindi maaaring maging dahilan upang iwasan ang pananagutan sa mga kilos na naglagay sa panganib ng milyon-milyong Pilipino.